Alora's POV. Napaungol ako dahil sa ginagawa ni Nathaniel sa aking harapan. Hindi ako magkamayaw sa pagbaling at pagliyad sa aking katawan hanggang sa tuluyan ako nitong angkinin. I need to visit my doctor para sa contraceptive. Ayaw ko pang mabuntis muli. Gusto ko pang makapagtapos ng pag-aaral. Ramdam kong lumundo ang kabilang bahagi ng kama. Tanda na humiga si Nathaniel sa tabi ko. Kaya tumihaya ako tumagilid para makaharap to. Humarap to sa akin and kiss my forehead. Napapikit ako dahil sa ginawa nito. Dahil siguro sa pagod at nakatulog ako. Nagising ako kinabukasan na ako na lang nag-iisa sa kama. Agad akong bumangon at pumasok sa banyo. Naligo ako at pagkatapos ay lumabas na para magbihis. Nang matapos akong magbihis ay dumungaw ako sa labas. Sa may veranda kasi ang kwarto ko. Napatayo ako ng maayos at kinuyom ko ang mga kamay ko. Agad akong tumalikod at lumabas ng kwarto ko. Hindi ako makakapayag na may umagaw sa pag-aari ko. Kinuyom ko ang aking mga kamay. Nakita ko na dumidikit ang babae habang si Nathaniel ay may kausap na kakilala. Ay hindi nito napapansin ng babaeng panayang dikit dito. "Hi babe!" Nakangiti kong bati kay Nathaniel sabay halik sa labi nito. Nginitaan lang ako nito agad na pinulupot ang kamay sa bewang ko. He even kissed my hair. Sinilip kong babae, masama ang tingin nito sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. "Ligo tayo?" Yaya ko kay Nathaniel. I even use a sweet tone para makuha ang atensyon ng nobyo ko. "Later babe, tatapusin ko lang nakausapin si Inspector." Sad nito sa akin. Hinayaan ko na lang si Nathaniel. Hindi ko talaga in-expect, Inspector, na mapapalaban kami kahapon ng gabi. "May kilala ba kayong kalaban?" Tanong nito kay Nathaniel. "Wala naman, pero pamilyar sa akin ang mga lalaking yun." Nanatili nakapulupot si Nathaniel sa akin. Hindi niya ako hinayaan na umalis sa tabi nito para sana maligo ng dagat. Sobrang ganda kasi ng dagat ngayon. Ang sarap maligo. Marami ding turista naglalakad sa tabi ng dagat. "Doon muna ako," paalam ko sa kanya. Tinuro ko din kung saan ako pupunta. "Sige, puntahan kita later." Binitawan na niya ako at papalapit ako sa may dalampasigan. Nakatayo ko sa may dalampasigan at tinignan ng dagat. Hindi pa naman mataas ang sikat ng araw, kaya hindi pa masakit ang araw. Napapitlag ako na biglang may yumakap sa akin. "Breakfast na muna tayo, sa hapon ka na maligo. Night swimming tayo mamaya." Bulong ni Nathaniel sa akin. Agad kong pinilig ang aking ulo. Humarap ako sa kanya at agad kong iniyakap ang braso sa batok nito. Hindi ako nagugutom. Nilagay kong isang kamay ko sa hubad nitong dibdib at pinaglaruan ng daliri kong dibdib nito. Nakatingala ako sa kanya. Humapit ang yakap ni Nathaniel sa aking bewang. Tumingin ito sa malayo tapos lumapit sa akin ang tingin nito. Dinilaan itong dilat sa kakinagat. Napangisi ako. Dahil alam kong nararamdaman ito. "Wag mo kong simulan, baka ikaw ang kainin ko." Bulong ni Nathaniel sa akin. Sabay sakop na mainit sa halik sa aking labi. Naghalikan kaming dalawa na parabang kami lang dalawa ay parabang walang tao sa paligid. Napahiwalay kami sa isa't isa ni Nathaniel na kapwa habol ang hininga ng may umubo. "Breakfast daw muna bago kainan sa isa't isa. Respeto naman sa single," parinig na sambit ni Susie. Agad na humarap kami kay Susie at nakapulupot ang braso ni Nathaniel sa akin. Tinalikuran na kami ni Susie. Agad naman kaming sumunod dito. Hinalikan nitong buhok ko na ikinatingala ko. Dahil hindi pa ito nakabaling sa harapan ay hinalikan nito muli ang aking labi na tila ba uhaw na uhaw kami sa isa't isa. Agad na humiwalay si Nathaniel sa akin dahil sobrang sama na talaga ng tingin sa amin ni Susie na tinawanan lang namin ni Nathaniel. "I heard na may gustong manakit sa inyo kagabi," tanong ni Mami sa akin nang makaupo na kami sa mesa namin. "Yes ma'am, natalo naman namin. May kabuluhan palang pagsali natin sa karate noon, Alora. Nagamit mo," sambit ni Susie. "Oo nga pero si Nathaniel lang napuruhan. Sa kanya kasing 4 na lalaki sa akin 1 lang at babae pa." "Hindi mo tinulungan?" tanong ni Jen. "Of course tinulungan ko, kaya nga hindi napuruhan niyang namalala." "Sino kayo may galit sa atin? Bakit parang sunod-sunod ang nangyayari sa atin?" Napatingin ako kay Susie. Alam ko na, alam nito kung sino may kagagawa nito. Ang hindi pa namin alam ay kung sinong tumutulong dito. Malalaman din natin yan soon. Tahimik kami kumakain na lahat na matapos ay naglakad-lakad muna kami sa dalampasigan ni Nathaniel. Napunta kami sa dulo ng resort na walang katao-tao.
Umupo ako sa may batot na katunghay sa akin si Nathaniel. Hinawakan kong pisngin nito at hinalikan ako nito. Hindi ka ba nasaktan kagabi? Tanong ko dito. Kasi alam ko na napuruhan talaga to. Hindi naman, okay lang ako. Sabi pa ni Nathaniel sa akin. Napabuntong hininga ako. Tumayo ako at humarap sa dagat. Niyakap naman niya ako mula sa likuran ko. Sinandal ko ang aking ulo sa dibdib nito. Hindi talaga ako makapaniwala kung si Kara ang may kagagawa nito. Babe, dahil lang sa'yo. Nagawa niya akong ganunin. Sabi ko dito. Hayaan mo na siya. Hindi na siguro babalik yun. Wala na akong balita sa kanya. Humigpit ang yakap nito. Huwag tayong pasiguro. Kara is a wise woman. Tusong babaeng yun. I know her since elementary. Iba si Kara kapag gusto niya. Gagawin talaga niya. Dapat na ba tayong matakot sa kanya? Tanong nito sa akin. Ang isang kamay nito'y nasa isang dibdib ko ay nilalaro nito. Hindi ko na malay na nakapasok na palang kamay nito sa aking suot na damit. Hindi naman. Paungol kong sabi. Napakagatlabi ako dahil sa ginagawa nito sa aking sarili. Humarap ako sa kanya kaya sinalubong kong labi nito ng halik. Nagising ako na nasa kwarto ko na't nag-iisa sa kama. Ang alam ko'y pinangko ako ni Nathaniel kanina dahil nangihina ako sa ilang ulit namin pagtatali kanina. Nabasa kong isang sticky note. Labas ka mamaya. Basa ko sa nakasulat sa papel. Agad akong tumayo. Nahulog ang kumot sa paanan ko't wala akong saplot ni isa. Dahil lang makarating kami kanina sa kwarto ko ay may nangyari ulit sa amin. Kaya pagod na pagod ako. Agad akong pumasok sa banyo at naligo. Pagkatapos kong maligo ay agad akong naghanap ng masusuot. Pero may nakasulat doon, wear me. Napangiti na lang ako dahil hindi ko alam kung anong pakulo ni Nathaniel. Agad ko tong isinuot. Isa itong dress, agad akong lumabas sa kwarto ko't sumakay ng elevator para pumunta sa lobby. May lumapit sa akin na batang lalaki at binigyan nito sa akin ng isang puting tulips. Inamoy ko to, may nakaipit na papel. Punta ka sa dalampasigan, sa kanang bahagi. Agad akong tumalima. Agad akong pumunta sa may dalampasigan. Tumingin ako sa kanang bahagi and there, I see Nathaniel on the table. Agad ko tong nilapitan. Sobrang romantic ng candlelight table na inihanda nito. May mga petals din ng red tulips sa paligid. Ano to? Tanong ko sa kanya. A dinner date with my beautiful woman. Napangiti ako dahil sa pambobola nito. What a romantic dinner. Dapat lang, mahal kita eh. Nilapitan niya ako. Iginiya sa upuan ko. Ipinaghila niya ako ng upuan at agad akong umupo. Umupo to sa harapan ko at sinerve na sa amin ang dinner namin. Hindi mo naman kailangan gawin to. Kahit simple dinner ay okay na ako. Hindi pwede. Gusto ko ibigay sa iyo ang lahat. Ikaw lang sapat na sa akin, Nathaniel. Hindi na kailangan ng mas magarbo pa. Nagsimula kaming kumain. Nang matapos kaming kumain, ay sumunod ang dessert. Isang cake at isang macaroni salad ang nakaserve ngayon sa table namin. Hindi din mawawala ang wine. Uminom ako ng wine pero mga mata ko'y nasa kanya. Ninitian ko ito na may pang-aakit. Napalingon ako sa isang musika. Bigla itong tumayo at pumunta sa harapan ko. May I have this dance? Tanong ni Nathaniel sa akin. Nakalahad ang kamay nito sa akin. Ninitian ko ito tagad na tinanggap lang kamay nito na nakalahad sa akin. Iginiyan niya ako sa gitna ng buhangin. Nilagay ang isang kamay ko sa balikat nito habang ang kamay nito nasa bewang ko. Umindak ang aming mga paa sa musika na yon. Inihili kong ulo ko sa dibdib nito. Hinawakan nitong aking babat inangat yon. Nagkatinginan kaming dalawa. Unti-unti bumaba ang mukha nito at agad na sinakop ang aking labi ng isang mapusok na halik. Isinayaw ako ni Nathaniel ng gabing iyon. Sobrang saya ko dahil hindi ko naman alam na mag-e-effort ng sobra si Nathaniel sa unang date namin as a GF and BF. Hindi pala kami nakapag-date noon dahil sa sobrang busy ko siya din. Pero sisikapin ko talaga na maging mabuting nobya sa kanya. Malapit ng pasukan, natahimik ako sa sinabi nito. Mag-e-enroll na ako. Gusto kong bumalik sa pag-aaral. Pati ikaw nahinto dahil sa akin. Hinaplos kong hubad nitong dibdib. Katatapos lang kasi namin mag-isa kanina. Bumangon ako't umupo. Kailangan kong bumisita pagbalik natin sa isang doktor. Bakit? Tanong ni Nathaniel sa akin. Nilingon ko siya. Hinaplos nitong aking braso. Kailangan kong gumamit ng contraceptive para hindi ako mabuntis. Ayaw ko mabuntis, Nathaniel. Gusto ko pang mag-aral. Sige, sasamahan kita. Nginitian ko to. Bumangon at tinukod ang siko sa kama. Hinalikan nitong aking braso habang ang kamay nito'y naglulumikot sa aking katawan. Katatapos lang natin, bulungkot ungol ko. Gusto ko pa, I want more of you. Nilagay nito sa bato kong kamay nito para makalapit ako sa kanya. Agad nitong sinakop ang aking labi ng isang mapusok na halik.
Naghihin ang aming mga labi. Napahiga ako sa tabi nito ay pumaibabaw ito sa akin. Isang galaw lang nito'y nakapasok na ito sa akin. Naghahanda na kami ni Nathaniel para umuwi. Ganon din ang magulang at kaibigan ko. Isang linggo din kami sa resort nila Macy. Kaso hindi man lang kami naabutan ni Macy. Siguro sobrang busy talaga nito at hindi man lang ito nakauwi. Lumabas ako sa banyo at kitang-kita ko kung paano kumunot at naging mabalasik sa galit ang mukha ni Nathaniel. Kaya agad ko itong nilapitan. "What's wrong? Bakit galit na galit ka?" Lapit ko dito. Kinuha kong cellphone sa kamay nito dahil para itong sasabog anumang oras. Binasa ko nakalagay dito. Kumunot ang noo ko dahil hindi ako makapaniwala sa nababasa ko. "Help me Nathaniel, I need you." Yun ang sabi ng text. Galing yun kay Macy. Kung kailangan ka niya, okay lang sa akin. No, hindi mareresolve ang problema niya kung hindi niya kayang harapin yung mag-isa. Nagpatuloy ito sa pagsilid ng mga gamit namin sa malata. "Kaibigan mo siya, she need your help." Tinignan niya lang ako. Wala akong magagawa, problema nila na Rayon. Natahimik ako sa sinabi nito. Siguro ayaw lang nitong manghimasok dahil alam niyang kaya na ni Macy. Macy is a strong woman. She overcome to the problem. Problema nila yon ng asawa nito kaya dapat lang na hindi manghimasok si Nathaniel. But I know he want to help her. Pinipigilan lang nitong sarili. Nakauwi kami ng ligtas at gusto kong lumipat sa kondo ko. Dumating si Nathaniel. Gusto nitong makasalo ako sa dinner. Kaya pumayag na din ako. Dahil lilipat din ako kaagad. Pumayag man o hindi sila mommy at daddy. "How's school Nathaniel?" Mom asked Nathaniel. Ang akala siguro nito'y nag-aaral pa rin si Nathaniel. But Nathaniel stopped schooling na maaksidente ako. "Mag-e-enroll ulit ako." "That's good. Ikaw Alora, mag-e-enroll ka na rin ba?" Tanong ni mommy sa akin. "Yes and..." Binitin kong sasabihin ko sa kanila ni daddy. "Gusto kong lumipat sa kondo ko mommy." Napatigil ito sa pagkain dahil parang bomba para sa kanilang binitawan ko. Yumuko ako dahil titig na titig sa akin si mommy. "You want to separate from us?" Tanong ni mommy sa akin. "Are you kidding me?" Tinignan niya ako na para bang wala ako sa sarili. "Yes mom, and I'm not kidding you. Gusto ko mamuhay mag-isa, yung ako lang. Hindi ako papayag." Final na sabi ni mommy. "Romaline, payagan mo na anak mo." "No, and that is final," sigaw nito. Napabuntong hininga ko. "Look mom, I know na hindi mo ako papayagan. I want to be independent. Ayaw kong umasa sa inyo habang buhay. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa." "Sino nag-utos sa'yo na lumipat ka?" Tanong nito sa akin. "This man?" Turo nito kay Nathaniel. "Then break him up?" Utos nito sa akin. "This talking is nonsense. Nathaniel is out of this mom. This is my decision and that is final. Pumayag ka man o hindi, aalis ako sa bahay na to. Nasasakal ako mommy. Sobrang sakal na. Tinitiis ko lang." Tumayong ina ko. "Tapos ang usapan na to. Kung aalis ka, wala kang mahihita sa akin." Nanlalaki mga mata ko sa sinabi ni mommy. "All your credit cards will be freeze. Hindi mo magagamit. Hindi rin kita bibigyan ng allowance," sabi nito sabay talikod sa amin. Pero bago ito lumabas ay nagsalita ito. "Kapag lumabas ka, Alora, kalimutan mo na may pamilya ka pa." Umalis ito sa hapagkainan. Tumulong mga luha ko. Gusto ko lang namang mamuhay na mag-isa, gaya ni Ate Erica. "It's okay, pwede ka namang hindi umalis." Nilingon ko si Nathaniel. "Hindi, aalis ako. Kahit nakunin ni mommy ang lahat sa akin." Sabi ko dito. Tumayo ako at pumunta ako sa gawin ni daddy. Hinalikan kong pisngi ito. "I am sorry dad. Gusto ko lang mamuhay nang wala sa poder niyo." "I understand. Maghuhulog na lang ako ng pera sa account mo. Gagawin kita ng account," sabi nito sa akin. "No dad, hindi na kailangan." Hinawakan itong kamay ko. "No, I insist. Para hindi ka maghirap." Nginitian ko si daddy. Umalis na ako sa hapagkainan at umakyat sa kwarto ko. Madadaanan kong kwarto ni mommy. Gusto ko na sana siyang kausapin. Hindi ko na lang ginawa dahil alam ko nang galit ito sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko gustong gawin ito, pero kailangan. May gagawin din kasi kami nila Susie na ayaw naming malaman nila mommy. Nagising ako para bang may nakadagan sa aking dibdib na mabigat. Nagmulat ako ng mga mata ko at nakita ko si Nathaniel na mahimbing na natutulog. "We just cuddled last night. No make love had happened to us." "Morning." I greet him na makita kong gising na to. I kiss his lips and he responds to my kisses. Kinaibabawan niya ako and I felt his morning erection. Lumiyad ako nang bumaba ang labi nito galing sa aking labi patungo sa aking leeg. Bumaba pa to hanggang sa masakop nitong isa kong dibdib. Kahit na may saplot pa ako
ay hindi naging hadlang para gawin itong gusto ng aking katawan. Nasa kusina ako, nagluluto ng lunch dahil darating sila Susie ngayon. Ang isang beses na nangyari sa amin kanina ni Nathaniel ay naulit yun ng naulit. What the? Ani ng taong pumasok sa kusina pero si Nathaniel ay walang pakialam, patuloy pa rin to sa ginagawa. Get a room guys! Sigaw ni Susie mula sa labas. Shit! Binababoy yung kusina, dude! Pero ngisi lang ang natanggap ni Carlo mula kay Nathaniel. Ano, tapos na kayo? Una ako lumabas. Dahil walang saplot si Nathaniel ay pumasok muna to ng banyo. Kadiri kayo ah, talagang tinapos nyo pa? Natatawang sambit ni Susie. Sisihin nyo si Nathaniel, magluluto sana ako nang pumasok bigla sa kusina nang walang saplot. Nakaupo si Susie sa sofa habang si Giovanni naman ni Prenting nakaupo. What's bring you here? Tanong ko kagad kay Susie. Napasandal ako nang biglang yumakap sa aking likuran si Nathaniel at hinalik-halikan ng aking leeg. Kung hindi pa kayo tapos, dun muna kayo sa kwarto. Ubusin niyo muna yung libog niyo sa katawan. Umiling lang ako dahil sa sinabi nito. Naging malikot na din ang mga kamay ni Nathaniel sa aking katawan. Tumigil ka na nga muna, saway ko dito. Lumayo ako kay Nathaniel dahil sa tuwing naglalapit kami ay para bang sinisilaban ako. Napalingon kaming apat nang lumabas si Jan at Carlo mula sa guest room ng kondo ko. Kapwa nakangiti sa isa't isa na para bang galing sa isang bakbakan. Ayan pa yung dalawang yan. Nang makita kay nagme-make love sa kusina, agad na pumasok sa guest room at iniwan kami ni Giovanni. Umpo ko sa katapat na sofa ni Susie. May balita na? Tanong ko kay Susie. Alam ko kasing pinapagalaw nito mga connection nito. Para malaman kung nasaan si Cara. Umiling to. Tumayo ako. Napatingin ako sa labas ng kondo ko. Glass wall kasi ang buong kondo ko. Napamuntong hininga ako. Saan kayong lupalop ngayon si Cara? Kung may tumutulong dito, tsak na magtatago ngayon si Cara. Wala sa sarili kong sabi. Kung meron man, alam kong balang araw ay lulutang din si Cara. Sana ngay lumutang siya dahil pagbabayaran niya lahat ng atraso niya sa atin. Wala tayong sapat na ebidensya, baka tayo pang mabaligtad. Dinner na lang tayo sa labas para hindi ka nakapagluto ngisi nito sa akin. Sige, agad akong tumayo para magbihis. Ako lang naman talaga mag-isa dito sa kondo ko. Kasong Nathaniel na to ay umuwi sa kanila. Kumuha ko ng blouse at short para yun ang isinuot. Hinubad kong damit ko at iniwan na lang pang ilalim ko nang yumapos sa akin si Nathaniel. Hinalik-halikan itong leeg ko. Ano ba Nathaniel? Naghihintay sila Susie. Sabi ko dito. Habang abalang labi nito'y abala din ang kamay nito. Isa lang, I want you. Inihiga niya ako sa kama at kinaibabawan. Lumabas kami sa kwarto ni Nathaniel. Tumaas ang kilay ni Susie sa aming dalawa. Dahil alam na nito ang nangyari sa amin sa kwarto na yun. Samantala, sa isang mansyon sa Europe, isang malaking kwarto. May babaeng nakahiga doon na nag-aagaw buhay. Tinulungan to ng isang lalaki. Dahil nga mahal nitong babaeng nakahiga ngayon, sa kama niya wala itong ibang hangad kung hindi mabuhay ito at makasama habang buhay. Alam din niyang plano nito. Balak nitong maghiganti sa isang tao na naging sanhi kung bakit bumagsak ang negosyo nito. Wake up my love. I will help you for your revenge. Sinundo ako ni Nathaniel dahil enrollment na ngayon. Excited ako dahil mag-aaral ako muli sa kursong gusto ko. Ready? Tanong nito na may ngiti sa labi. Yes, sabi ko dito na may ngiti din sa labi. Binuhay na ni Nathaniel ang makina ng sasakyan nito at pinatakbo yon. Hinawakan nitong kamay ko at dinala yun sa labi. Nakarating kami sa school. Namiss ko din ang school na to. Halos 1 taon din ako nawala sa school na to. Pinarking nitong sasakyan sa parking lot at umikot papunta sa akin. Binuksan ni Nathaniel ang pinto sa gawikot bago ako bumaba ay nilapit ito mukha sa akin at agad na sinakop ang aking mga labi. Agad akong gumanti, isinabit ko sa batok nitong aking 2 braso para mas mapalapit to sa akin habang naghihina ang aming mga labi. Agad nitong umiwalay sa akin na habol ang aming hininga. Pinagdikit nitong aming mga noo. Mahal kita, tandaan mo yan. Mahinang sabi ni Nathaniel sa akin. Dinampian nitong muli ang aking labi ng isang halik. Hindi ko alam pero para bang may kung ano sa tinig nito na hindi ko mawari. Inalalayan niya akong bumaba, tinawakan itong aking kamay. Nginitian ko to. Nang nasa gate na kami agad niyang binitawan ang aking kamay. Ito kasing usapan namin dahil gusto ko pa rin ilihim ang relasyon namin. Soon malalaman din nilang lahat pero hindi muna ngayon. Sabay kaming pumasok sa gate. Alam kong gusto nitong ilagay sa bewang ko ang baraso nito at apitin ako papalapit dito pero pinipigilan nitong sarili. Pumunta ako sa register office para mag-enroll. Pumasok ako sa office ni Mrs. Regala. Nasa loob din kasi ng register ang office nito. Kaya dito na lang ako pupunta. Alora, how are you? Tumayo agad ito nang makita niya ako. I am okay.
Mag-e-enroll sana ako. Napasulyap ako sa bisita nito. She's a kinda familiar to me. Humarap sa akin ang babae. Nanlaki ang mga mata ko dahil agad ko ito nakilala. Long time no see, Alora. Nakangiting sambit ni Karen, ang kakambal ni Kara. Kaya pala pamilyar sa akin ang figura dahil ang malditang kakambal pala ito ni Kara. Noon pa man hindi na talaga kami magkasundo ng kakambal ni Kara dahil ayaw nito sa amin. Mas ayaw namin sa kanya. What a surprise, sambit ko. Pinili ko ang aking ulo dahil alam ko hindi pitong uling pagkikita namin. Yeah, what a surprise. And mag-aaral na din ako dito. Tumaas ang kilay ko. E di mas mabuti para alam ko kung nasaan ang magaling mong kapatid. Kara, know this? Alam mo naman yun, ayaw na mapalapit ka sa amin. Sabi ko dito. No, she doesn't need to know. Hindi din naman kami magkasundo ng kakambal ko na yon. Napataas ang kilay ko. Oo nga naman, hindi pala sila magkasundo. Pero mali ba namin kung magkatulong kayo sa pagbagsak sa amin? Can you tour me? Tanong nito sa akin. No, I am sorry. Mag-e-enroll kasi ako. Sumilip to sa may pinto kaya napatingin ako. Nandoon pala si Nathaniel. Sinamahan niya kasi ako dito sa registrar. Nathaniel, masaya tong tawag sa nobyo ko. Kumunot ang noo ko. Agad tong lumapit kay Nathaniel at niyakap ang nobyo ko. I crossed my arms under eyebrows. My chest and arc. Nandito ka pala? Kaya pala wala ka na sa US. Sambit dito sa nobyo ko. Can you tour me to this school? Napatingin sa akin si Nathaniel. Tumaas ang kilay ko dahil alam kong humihingi ito ng permiso sa akin. Nilingon ako ni Karen. Oh! Sabi nito sabay takip sa bibig. Okay, I get it. Bumaling to kay Nathaniel. Hindi pwede, right? Tanong nito kay Nathaniel. Samahan mo na siya. Baka maboard ka dyan, Nathaniel. Sabi ko pero diniinan ko talaga ang pangalan nito. Napakamot sa batok si Nathaniel. Great! Palakpak nito. Halika na, Nathaniel. Samahan mo ko. Hinila na nitong nobyo ko. Tumalikod ako dahil baka hindi ko mapigilan ang pagsiselos ko. Kakausapin ko na lang si Nathaniel mamaya pag uwi namin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.